Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Hebrews chapter 5 verse 12. Sa New International Version, sabi rito, "In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food." So in Tagalog version, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. So, ang main point ng Bible verse na ito is kagaya sa isang baby na, kasi di ba ang isang baby or yung newborn is yung mga infants, kumbaga, hindi pa sila pwede ng solid food, di ba? Kasi ang proper pa lang na ipakain sa kanila is yung milk, yung gatas pa lang. So, parang tayo mga Christians, kapag hindi natin hinahayaan yung sarili natin na mag-grow, kumbaga, nagsisettle na tayo sa kung ano tayo ngayon, and hindi tayo nagmo-manifest or hindi tayo uhaw sa growth, hindi tayo uhaw sa mas malalim na pagkakaintindi or relationship kay God. Hanggang milk pa lang tayo lahat. Hanggang milk lang tayo. Yun lang yung pwedeng ibigay sa atin kasi nga hindi pa tayo nag-grow, di ba? Hindi natin hinahayaan yung sarili natin na mag-grow kay Lord. So, para mas maintindihan natin itong Bible verse na ito, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we are expected to graduate from elementary. So, gaya ng isang bata, di ba? Kapag elementary pa lang siya, dun siya mas ginaguide ng mga parents niya, di ba? Parang dun pa siya ini-spoil. Kasi, kapag nag-high school na, kumbaga ikaw na yung pumapasok mag-isa, ikaw na yung gumagawa ng homework mo, di ba? Hindi ka na yung nire-review pa ng parents mo kasi ikaw na mismo sa sarili mo yung gumagawa. Ibig sabihin, may growth na nangyari sa'yo, may maturity na dumaan sa proseso or dumaan ka na sa proseso ng maturity. So, in a biblical perspective, di ba? Kumbaga, we are expected to graduate from elementary. Kumbaga, hindi tayo magi-stay sa kung saan tayo unang nilagay ni Lord. Kung nung una mahiyaing Kristiyano ka, kailangan mag-grow ka. Hindi ka magsisettle sa kung saan ka unang nilagay. Kailangan mong makagraduate, kailangan mong mag-progress to proceed sa next journey mo as a Christian, di ba? Hindi yung, Kristiyano ka nga, kaso hindi ka yung ganun ka devoted kay God. Hindi mo siya wino-worship, hindi mo dinadamdam yung mga worship. So, kailangan, as the time goes by, nag-grow ka sa Kanya, di ba? Hindi ka nga mag-i-stay lang or hindi ka masasatisfy, hindi mo ililimit yung sarili mo na kung ano ka is hanggang dun ka lang. Number 2, we are expected to give and not just receive. So, kapag daw ang mga blessings na natatanggap mo, hindi ka lang pala dapat tumatanggap ng blessings, no? Kailangan ikaw rin mismo nagbibigay, especially kay Lord. So, ang pinaka best way nito is yung by giving Him praise, worship, diba? Mag-devotion ka, and gawin mo yung lahat ng bagay na alam mong ikapupuri niya. Pero when you have the financial, capability, diba? Like for example, ako kasi scholar ako sa church namin. And recently, na-remind kami na lahat ng blessings na natatanggap namin, hindi lang monetary blessings, is dapat mag-ikapu kami. Kumbaga, yung 1/10 ng blessings na re-receive namin is i-give back namin kay Lord. And in that way, mas lalo kaming magpo-prosper. So, paanong 1/10? So, yung 1/10 ng blessings namin
is kailangan, hindi lang pala nating lahat, is kailangan i-give back natin kay Lord para magkaroon ulit siya ng other means, di ba? Para mahagi sa iba. Kasi nga sabi, di ba, yung mga blessings na natatanggap natin is not solely intended for us, di ba? Yung mga blessings na yan is ginagamit lang tayong instrument ni Lord para i-share sa ibang tao, para ipamahagi sa ibang tao. Ayun nga yung mga blessings na yan. So, number 3, we are expected to become teachers of others. So, paanong teachers? Di ba nga lagi sinasabi, make disciples of all nations. So, kapag nagdi-disciple tayo, is tinuturo natin yung buhay ni God, yung aral niya, and yung mga salita niya. So, kapag naging Kristiyano tayo, is hindi lang tayo basta-basta mag-worship, mag-praise. Kailangan i-set din natin yung mind natin na at the end of the day, kailangan nakakapag-disciple ka, dapat nakakapagturo ka sa iba. Dapat nakakapag-share ka ng knowledge and wisdom mo na nakuha mo kay God sa ibang tao, especially sa kapwa nating Christian, di ba? Hindi lang din sa mga Christians, and you should start sa family mo rin. Family, friends, classmates, di ba? Ganyan. For our application naman, number 1, stay out of your comfort zone. So, di ba, itong series na to is yung growing deeper in God, being rooted in God's Word. So, paano tayo mag-grow? Paano tayo magiging rooted kay God kung hindi tayo aalis sa comfort zone natin? Ang tao kasi kapag nasa comfort zone yan, hindi na siya mag-e-effort, hindi na siya kikilos kasi alam niya na nasa lugar siya kung saan, komportable lang siya, wala siyang kailangan gawin. So, hindi tayo nakakaranas ng challenges, di ba? Naiiwasan natin yung mga obstacles na binibigay sa atin ni Lord na para matuto tayo. So, di ba nga sabi, huwag tayong humiling na mawalan tayo ng problema or walang problema ang dumating sa atin or challenges. Ang hilingin natin is yung grace ni God to overcome those challenges or obstacles, di ba? Kasi para sa atin din yon. Kaya niya binibigay sa atin yon is para may ma-realize tayo and para makuha natin yung revelation na gusto niyang sabihin sa atin. Number 2, share whatever you receive from God. So, sabi ko nga kanina, hindi lang naman to monetary blessings eh. Lahat ng nare-receive mo kay God, yung word niya, yung salita niya, mga aral niya, ano pa ba? Lahat, halos lahat. Yung love of family, love of friends, di ba? Lahat ng mga bagay na galing kay God is i-share mo sa iba. Kasi nga sabi, di ba, lahat naman ng natatanggap natin, blessings yan. And lahat ng blessings na natatanggap natin is hindi para sa atin, kundi instrumento lang tayo ni God para i-share ito sa iba, di ba? Number 3, set your mind to become teachers. So, gaya nga nung teaching, number 3, di ba, we are expected to become teachers of others. So, kailangan, naka-goal na sa atin, naka-focus na tayo dun sa kaisipan na magiging guro tayo. In a biblical perspective, syempre. Pagtuturo tayo sa iba ng word ni God, ipapalaganap natin yung salita niya, yung aral niya, yung buhay niya. And syempre, tayo rin yung mag-guide sa mga kapwa natin na baguhan pa lang, di ba? Make disciples of all nations. So, paano ka nga ba nagdi-disciple? Di ba, nagtuturo ka? Ini-introduce mo sa kanila si God. Pati yung sa mga taong nawala. Kailangan, i-guide mo sila pabalik kay God. I-redirect mo sila ulit pabalik kay God. So, yun yung pinaka-meaning nitong Bible verse na ito. Kasi nga sabi, huwag tayong panghabang buhay na gatas lang ang pwede nating i-take, di ba? Kailangan mag-mature tayo, dumaan tayo sa maturity process, and dumaan tayo sa appropriate process para mag-grow, and in that way, mas magiging deeply rooted tayo with God, mas magiging deep yung relationship natin with the Lord.